Okay, ito. Bigyan natin ng reaction itong post ni Sas Rogando Sasot. Sabi niya, ano ba best? Yeah. Ipinost niya ang statement ni Senator Lacson tungkol sa napipintong pagbuwag o pagtigil ng ICI operations. So, ito ang statement ni Senator Ping Lacson. I wonder why Malacanang's enthusiasm is lost all of a sudden. I still believe that the ICI is serving its purpose in flashing out useful information. So, bakit nasabi ni Senator Lacson na parang nawalan na ng gana ang Malacanang sa pagpurso ng investigasyon sa flood control mess sa pamamagitan ng ICI? Kasi nagsalita na si Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya, they are now hiring 60 to 70 lawyers. And in 1 or 2 months from now, hindi na kailangan ang ICI. I-stop na ang operations ng ICI. So, ibig sabihin, November, December, January, end of January, wala na ang ICI. Kaya nabigla, hindi lang si Senator Lacson una kong nabasang post, comment o question ni Congresswoman Laila De Lima ang pahayag na ito ba? Kasi sabi niya, ano bang gusto ng Pangulo? Tapusin ang investigasyon? Ang dami pang dapat investigahan. Natatakot ba sila? Sabi niya, na malalaman pa ang ibang katotohanan. Parang nagdududa na si Congresswoman De Lima sa motibo ng administrasyon. Bakit nagsimula tapos ipatigil kagad? Para bang meron kasing bill sa both houses, yung parang Independent People's Commission na magkakaroon na ng ngipin, magkakaroon na ng sariling pundo, magkakaroon na ng may powers na talaga. Itong ICI kasi walang powers. Ayaw i-certify ni Pangulong Marcos Jr. yung bill na yon para makreate ang Independent People's Commission para magkaroon ng powers. Pwede siyang magpakulong. Ayaw ng Pangulo. Kaya nagtataka si Congresswoman De Lima na ayaw ba nila na magkaroon ng ganitong commission with powers para mautingkay o para maimbestigahan, hindi lang flood control. Kasama na ang farm to market road, kasama lahat ang mga katiwalian sa infrastruktura. Parang ayaw nila parang umiiwas ganon. So, ano sa tingin nyo? Pwedeng pakisagot ang tanong ni Senator Lacson. Sabi niya, nagtataka ako bakit ba biglang nawala yung gana, enthusiasm ng Malacanang sa ICI at gusto na nilang patigil? Ano sa tingin nyo? Basa tayo sa mga comments. Okay, bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni Senator Padilla sa kontrobersya na kinasasangkutan ni Attorney Guanzon, yung nangyaring incident sa Rockwell Mall sa Makati. To the rescue, dinipensahan ni Senator Padilla ang ating minamahal na Attorney Rowena Guanzon. Okay, ito. Mas lalong katangahan ang pumanig sa Pinoy na yan. Ito ang mariing pahayag ni Senator Robin Padilla sa paglilinaw na Filipino-Chinese umano ang sumita at nagpaalis kay dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa isang mall sa Makati. Tinuligsa ni Padilla ang argumento na Pilipino umano ang sumita at hindi dayuhan. Iginiit na mas lalong hindi ito katanggap-tanggap. Pilipino daw, hindi Chino ang sumita kay Attorney Guanzon sa mall. Ito ang payag ni Senator. Di mas lalong katangahan ang pumanig ka sa Pinoy na yan, senior citizen na si Attorney. Binigyan din niya, si Senator Padilla, ang malinaw sa batas ang paggalang at pag-aalaga sa mga senior citizen. At dapat ay nagpapasalamat pa ang mga nanita dahil hindi nauwi sa mas masamang insidente ang tensyon. Nasa batas natin ang pag-aalaga at paggalang sa senior citizen. Magpasalamat na dapat ang Pinoy na yan at hindi na atake
o nadisgrasya dahil high blood si attorney sa kawalang modo niya. Anong klaseng Pinoy yan? Dagdag pa ng senador, bahagi ng pagiging Pilipino ang paggalang sa nakakatanda at pag-aruga, hindi ang paninita at pagpapalayas. Pagka-Pilipino natin ang paggalang sa matatanda at pag-aruga, hindi sitahin mo at palabasin dahil umubo. Sa kanyang mga sumunod na komento, iginiit din ni Padilla na hindi politika ang usapin, kundi batas at kultura ng paggalang. Wala kaming political alliance ni Atty. Guanzon, sabi niya. Batas at pagka-Pilipino ang usapin dito. Matanda si Atty. Guanzon, galangin ninyo. Pinuna rin niya ang mga kumukwestiyon sa naging reaksyon ni Guanzon. Mangyayari ba ang insidente na yan kung hindi dahil sa aksyon ng walang modo na yan? Agree. Agree ako doon. Ang nagsimula, yung tao na yon na Filipino-Chinese, kung ako ang umupo at pinapalabas niya ako sa mall, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, baka may mas masamang mangyari. Anong karapatan niya na magpalayas? Public place yung mall. The best thing he can do is umalis. Para hindi siya mahawaan sa pagkaubo. At nagbigay pa siya ng hamon sa mga Taga-Luzon na subukan gawin umano ito sa mga matatanda sa Mindanao. Sabi niya, gawin nyo yan sa matatanda sa Mindanao. May paglalagyan tayo doon. Elders ay elders. Ang matanda ay matanda. Bilang patibay, binanggit ni Padilla ang mga batas na nagproprotekta sa senior citizens. Kabilang ang RA 7432, RA 9257, RA 994, RA 10645, RA 11982. Ang daming RA. Pinakalas yung Expanded Centenarians Act. So, agree ako kay Senator Padilla na ang simula ng lahat ay yung Filipino-Chinese na yan. Sabihin na lang natin Filipino, Filipino-Chinese. Yung reaksyon ni Atty. Guanzon is hindi ko masasabi. Baka mangyari rin sa akin nun pag ako ang nasa kalagayan niya na dahil lang sa aking pag-ubo ay sinabihan na get out of this mall, you are contagious. Talagang magpapanting ang tenga ko. Ito, kwento ng aking wife. Nasa airport sila kasama aking anak. Sa Naiya 3. Narinig ng wife ko, may isang foreigner, pinapagalitan niya ang kanyang Filipino fiancé ba o husband. Tinagalog ko na lang ay ganito sa pagkain. You, Filipinos are very ignorant. Mga ganon. You are so dumb, you are so. Yung foreigner, nasa bansang Pilipinas, dinadowngrade niya ang mga Pilipino. You, Filipinos are dumb, so like this, so like this. Ang misis ko, kwento niya sa akin, uminit ang tenga niya, action na siya, pupunta doon para sitahin ang foreigner. Mabuti, nabantayan ng anak ko, Mami, huwag, sabi niya. Hinihila niya ang mami niya dahil sabi ng wife ko, tatadyakan ko na siya Nandito siya sa Pilipinas, tapos minamaliit ang mga Pilipino, mga dumb, mga tanga, mga ano. Ganon. Kaya naiintindihan ko si Atty. Guanzon. Igalang yung kaming mga matatanda. Tingnan niyo, mga buhok namin. Huwag niyong bastusin. Tama, pag nandito ka sa Mindanao, ganon mga matatanda, lalo na mga kapatid nating mga Muslims, grabe ang paggalang nila sa mga elders, itong kultura ng kapatid nating Muslim. Huwag niyong subukan dito sa Mindanao. Masisira ang buhay niyo. Okay. Salamat.